Sa mga nangyayari ngayon, patunay lang ka-coffee itong recent result ng Okta survey na dumadami po yung mga pro-Marcos at unti-unting bumabagsak ang mga Duterte. Uy, bakit kaya bumabagsak ang pamilya Duterte dito? Anong ginagawa nila? Bakit ganyan? Ayan, kakasira nyo kay PBBM eh. May nabasa akong comment kanina, bakit daw natin binabanatan si Digong, ang kampo nila. Ang tanongin nyo yung sarili nyo rin. Bakit nyo laging binabanatan si PBBM? Inaaraw-araw nyo rin. Tanongin ninyo yung sarili ninyo. Hindi yung laging kami ang tinatanong nyo. Kami, reactive kami. Di ba? Minsan proactive. Ipinopromote namin eh. Ano yung mga ginagawa ng gobyerno eh. Ano yung mga investment, paano nag-improve yung ekonomiya natin. At minsan din, nagre-react kami doon sa mga pinagsasasabi nyo sa administrasyon. Kasi pro-admin kami. Yun yung bias namin, pro-admin. Ganon din kayo. May bias din kayo dahil pro-Duterte kayo. Pero sa survey na ito na nilabas ng Okta, mas mataas na po, mas maraming mga Pilipino na ang pro-Marcos than pro-Duterte. Siyempre, sasabihin na naman ni Harry Roque, naku, hindi credible ang Okta. Huwag kayong maniwala sa survey na yan. Fake yan, yung survey na yan. Doctored yan. Dinaya yung survey na yan. Yan lagi ang sasabihin nyo kasi hindi pabor sa inyo yung resulta ng survey. O yan, nasa GMA News Online, sabihin nyo fake news na naman yan. 31% of Filipinos pro-Marcos, 20% pro-Duterte. A matter of 11 points yung difference ng pro-Marcos at pro-Duterte, sabi po sa survey ng Okta. Ibig sabihin, mas maraming Pilipino nagtitiwala sa Pangulo, kay Pangulong Bongbong Marcos than the Dutertes. More adult Filipinos support President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and his administration than the Duterte family and their political allies. Results of the survey conducted by the Okta Research Group showed Monday. Siyempre, gagawin nila yan eh. Prayer rally na naman, ipagdasal na naman ang pagbagsak ng administrasyon. Yan na naman ang gagawin ninyo dyan eh. Kasi mahina sa survey. Ipagdadasal na naman yan. Yan, parang 14 daw eh. Tama ba? April 14, may prayer rally na naman dyan eh, sa Davao eh. Davao del Norte ata. According to the tugon ng Masa survey, 31% of adult Filipinos support the current administration while 20% still support the Duterte family and their allies. Ayaw din kasi tumigil ni Digong eh. Diba? Isa itong nagsasalita ng kung ano-ano against PBBM, etc. etc. So kaya nagkakaroon ng conflict. Kung nanahimik na lang sana si Digong, since retired na naman siya, tapos na yung term niya eh. Tapos na yung presidency niya. Igalang niya itong current administration, tumahimik na lang siya, hindi natigil itong mga gulo na to. Diba? Hindi pwedeng hindi sumagot si PBBM. Hindi pwedeng hindi magtanggol ang mga supporters ni PBBM dahil lalamunin siya ng buhay. Sasakalin siya nitong mga kampon ni Digong, mga supporters ni Digong. Dinidiktahan siya eh, sinasakal siya. So kailangan maging matatag. Diba? Kasi ang tingin nila kay PBBM ng una, weak eh. The survey was conducted nationwide from March 11 to 14 with a margin of error of plus or minus 3%. There were 1,000 male and female respondents aged 18 and above from Class A, B, Class C, D, or E homes who were interviewed for the study. Okta ito ka-coffee ha. The respondents were given 5 options and asked to choose which best describe the political preferences. O natatabunan ng Duterte clan ha. Ano kaya pagdating sa 2025, no? Makapagdala pa kaya yan sa Senado ang Duterte? I don't think. The first option stated that they support Marcos and his administration. The second stated support for the Duterte family and their political allies. The third option was support for the opposition. Meanwhile, the fourth option stated no support for any party, and the last option was for those who do not know who they support or refuse to answer. Sabi po sa survey na ito, Marcos garnered the highest support from the National Capital Region at 43%. Ang dami supporters ng PBBM sa NCR and received lowest support from Mindanao at 17%. Expected yan ka-coffee. Baluarte ni Digong yan eh. Pero hindi solid. Diba? Kahit baluarte nila yan, hindi ganyan ka-solid. Only 17% ang nakuha ni PBBM dyan sa Mindanao. Meanwhile, he received the highest support from Class D at 32% and received the lowest support from Class ABC at 27%. Hindi masyadong malayo yung diferensya. Pero mas marami ang sumusuporta kay PBBM sa medyo nasa bandang baba, no, sa Class D.
Hindi rin naman masyadong malayo ang ABC, nasa 27% yan. For the Duterte family and their allies, the highest support came from Mindanao at 53%. Expected natin yan dahil again, baluarte nila yan, while they received the lowest support from Balance of Luzon at 7%. Ang baba. Prior to being elected to the highest government post, former President Duterte was the mayor of Davao City. The Vice President Sara Duterte also served as mayor of the city. So itong survey na naman ito, survey ng Okta na to, validation na naman ito na tama ang ginagawa ng ating administrasyon. Patunay lang ito na nasa tamang track, nasa tamang direksyon si PBBM at unti-unting bumabagsak ang popularity ni Digong. Iba kapag sapit ng 2025, iba ka ni isang senador, hindi na makapagpanalo yan. At 2028, tuluyan na, wala ng presidente. Kaya excited sila habang malakas pa si Digong Actually, ginagamit nila si Digong itong kampo ni Digong, ginagamit nila mismo si Digong. Kasi hoping sila doon sa Duterte Magic na kaya magpanalo ng senador Yun ang inaasahan nila dyan Diba? Paano pag nawala? Wala na magiging senador dyan. Iyak na naman ang Duterte. Sabi ni Lovelyn Loretta, buti nga sa kanila. Bumababa ang rating nila dyan Agree ako dyan. Okay sa akin ang style ni Madam. Protect PBBM. Ramon Sabaybay. PBBM go lang. Tunay na Pilipino, hindi traidor. Duterte traidor. Pro-China. Yan, sir. Ang loyalty nasa China. Dapat si KJ ang magpa-drug test, sabi ni Roel Manuel. Ang napansinin yan, Roel Manuel, ayan, nandiyan lang yan sa atin, nagmo-monitor lang yan. Maganda rin yan para mai-inform din siya sa mga kaganapan para at least, di ba, nagiging two-way na, nakakarinig siya ng arguments from the other side. Sara resign, sabi ni Marnie, Japan 29. Iyak mga Duterte, Balahura supporter, sabi ni Marlon Tubilia. Peke yan, sabihin nila yan, peke yung survey niya ng Okta. Noon sinabi rin ni Hannah Roque bago lang naman doon itong Okta, hindi pa ganun credible. Yan lagi sasabihin nila. Sa tingin ko, kahit senador, hindi naman nanalo si Digong, sabi ni Joseph Haluber. I don't think tatakbo ka, Coffee. Hindi tatakbo yan sa posisyon si Digong. Kahit mataas siya sa survey, no? Ang inaasahan nila dyan, ibang tao at tutulungan sila ni Digong para maibalik sa pwesto itong kanilang mga kampon. Yan ang gagawin nila dyan. Kim Santos, hello sa inyo. Kay Roger Romero, happy viewing po. Mabuhay President BBM watching from USA. Alright, sige. Ako'y magpapaalam na sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin ngayong araw po ng Lunes. Thank you everyone. Sa mga ka-coffee natin na nasa Facebook at hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page at hindi pa kayo naka-like, no? Madali lang, ka-coffee. Kung nakikinig ka ngayon sa Facebook, yan sa taas, may makikita po kayo ng like or follow. Kung nasa YouTube naman po kayo, madali lang po. Click nyo lang po yung subscribe. Yan, sa baba. Subscribe. Dapat may letter D na yan sa dulo. Dapat naka-past tense na yan. Dapat subscribed. Alright, yung mga kapapasok lang sa atin, attendance check na lang muna tayo. Habol na lang, ka-coffee. Click lang po yung like sa video na to. Yan, nasa baba. Click nyo lang po yung like. Yan, palambing na lang, ka-coffee. Alright, maraming salamat po. Ingat kayo, ka-coffee. Good night everyone. Kita-kits ulit tayo tomorrow, ka-coffee. Ang live stream natin tuwing alas 10 po ng gabi. Pati mga trolls dyan, alas 10 ng gabi. Pasok na kayo dito para makarinig din naman kayo sa side ng administrasyon. Bambi Feli de la Cruz, maraming salamat. Kay Neil de Galvez, thank you. At kay Rayo, happy viewing po sa inyo. Alright, paalam po sa inyo lahat everyone. Bye-bye.